Si Akatsuki ay isang talunang inisekay papunta sa ibang mundo para talunin ang Dark Lord, ngunit pagbalik niya sa Earth kasama ang bagong waifu, bumagsak siya sa pagiging F-rank na talunang adik sa mga plot. Bago ito, sinubukan siyang pigilan ng mga taga-ibang mundong lumisan, pero masyado siyang malakas at pinabagsak niya sila sa kanyang pag-alis. Sa huli ay na-corner siya, pero napilitan tong disarmahan sila sa paggawa ng bagay na pangarap ni Brook, na pag-alis ng kanilang panloob. Matapos silang iwan, lumabas siya sa kabubatan at hinarap si Listy, na prinsesa ng kahariang sinubukan siyang hikayating manatili, ngunit tumanggi siya kung saan umiyak si Listy, kaya hinalikan niya ito upang mapatahan. Natural lang na binigyan siya ng sampal, ngunit sinabi ni Akatsuki kung kakailanganin siya, ang dapat lang gawin ay tumawag at darating siya agad. Pagkatapos lumampas sa Dimensional Gate, bumalik siya sa bahay at binuksan ang bag kung saan lumabas ang isang babaeng sumigaw at tinawag siyang maduming manyakis dahil sa pag-alis ng kanyang mga damit at paglagay sa kanya sa bag. Ipinaalala ni Akatsuki kailangan niya yung gawin upang makatawid ito sa Dimensional Gate, at pagkatapos ay nagpakilala siya at tinanong ang pangalan nito kung saan sumagot naman siyang Mew ang kanyang pangalan. Kinabukasan, sinundo sila ng isang sasakyan at sa biyahe, pinaalala ni Akatsuki kay Mew ang plano at sinabing kapag may nagtanong rito ay dapat siyang magpanggap bilang nawawala nitong kapatid na natagpuan niya sa ibang mundo. Sinabi ni Akatsuki magkunwari siyang walang naaalala kung may magtanong patungkol sa kanyang nakaraan at dun ay dumating na sila sa Babel, na isang paaralan para sa mga kabataang bumalik sa Earth matapos maisekay. Dito ay sumailalim si Akatsuki at Mew sa mga pagsubok para malaman ang kanilang kalusugan pati na ang mga kakayahang nakuha nila sa pananatili sa ibang mundo. Natakot si Mew dahil baka malaman na hindi siya taga-Earth pero tiniyak rito ni Akatsuki hindi yun mangyayari. Pagkatapos ng pagsusuri, nakahinga ng maluwag si Mew dahil ligtas pa rin ang kanyang lihim, kaya ipinaliwanag ni Akatsuki dahil sa ibang mundo ay normal lang na maapektuhan ang katawan at alaala. Samantala, may grupong nag-uusap tungkol sa pagsusuri kay Akatsuki, isa sa kanila ay interesado sa kanyang mga titulong True Hero at Overlord. Naniniwala ang mga kasama niyang magiging banta si Akatsuki, kaya nagpa siya itong makita siya ng personal. Samantala, dinala si Akatsuki Mew sa isang arena ng instruktor na nagpaliwanag na may espesyal na barrier ang akademya. Sinabi nitong ang barrier ay pipigil sa anumang pinsalat ang mga pisikal at mahikal na atake, ay sa mentalidad lang makakaapekto at sinabing pumili sila ng sandata upang ipakita ang mga kakayahan. Ngunit tumanggi si Akatsuki at sinabing pinakamalaking tagahanga siya ni Hope at mas gusto niyang harapin ang mga bagay gamit ang kanyang mga kamao. Sinabi ng instruktor kay Myung ipakita ang kakayahan at ginawa ito, ngunit di sinasadyang napabagsak rin ang instruktor at habang abala ang mga medic sa instruktor ay pumasok ang isang Gojo wannabe sa arena. Nagpakilala siya bilang si Kyoya Hikami, na president ng Student Council at inutos sa mga medic na dalhin ang instruktor. Habang umaalis, sinabi niya kay Akatsuki siya ang magiging kalaban nito, ngunit hindi siya papalag kay Akatsuki dahil nais lang niyang sukatin ang kakayahan nito't lakas. Biglang lumitaw ang haliging yelo sa lupa at muntik nang matamaan si Mew, ngunit nasagip siya ni Akatsuki at pinagsalitaan si Kyoya dahil sinadya nitong puntiryahin si Mew pero sinabi ni Kyoyang sinubukan lang ang reflex niya. Hinamon niya si Akatsuki patunayan ang sarili sa pagdurog ng haligi sa ilang pirasong katulad ng ginagawa ni Saitama sa isang suntok at pumayag si Akatsuki pero sinabi ni Mew ritong hindi lang yelo ang haligi. Pinunto niyang mababali ang buto ni Akatsuki sa pagsuntok ngunit binaliwala ito ni Akatsuki. Tinanong si Kyoya kung lalaban na pag nadurog ang haligi. Pumayag si Kyoya kaya nag-ipon ng enerhiya si Akatsuki sa braso bago suntukin ang haligi kung saan walang nangyari pero humanga si Kyoya sa kakayahan niya at malugod silang tinanggap sa akademi bago sila paalisin. Nang makaalis na sila, hinaplos ni Kyoya ang haligi at ito ay nadurog pero habang nakatayo, sinabi nitong nais niyang angkinin ang kapangyarihan ni Akatsuki. Kinagabihan, habang kumakain sila ay naalala naman ni Akatsuki kung paano siya inatasan ni Garius, na Dark Lord na kanyang tinapos at ama rin ni Mew na pangalagaan ito. Sinabi ni Garius na bantayan si Mew dahil hindi magiging maganda ang kanyang kapalaran bilang anak ng Dark Lord. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Akatsuki, ay naalala ni Mew kung paano siya iniwan ng ama sa pangangalaga ni Akatsuki. Sa huli, pumunta siya sa kwarto ni Akatsuki at naalala ang bilin ng ama bago namatay kung saan sinabi ni Garius na maaari niyang tapusin si Akatsuki sa sandaling hindi na ito katiwa-tiwala. Nagpasya siyang gawin yon ngunit nang maalala ang kabutihan ni Akatsuki sa kanya, ay nagbago ang isip nito pero bago makaalis ay hinawakan ni Akatsuki ang kanyang kamay. Natakot si Mew na marahil ay naramdaman ni Akatsuki ang kanyang balak, ngunit napagtantong mali siya nang inihiga siya ni Akatsuki sa kamang bukod sa walang suot ay nakahubad pang tila susubukang halikan siya.
Sinubukan ni Myung kumawala sa natutulog na uslak pero mas malakas ito sa kanya't lalong lumala ang sitwasyon nang alisin ni Akatsuki ang kanyang suot at simulan tong masahihin sa dibdib. Para makaligtas, hinampas niya ang ulo ni Akatsuki gamit ang orasan at kinaumagahan. Pagdating nila sa paaralan ay pinagtinginan sila ng lahat na parang Barbie at Ken sa totoong mundo. Nakaramdam ng kaba si Mew dahil sa atensyon pero tiniyak sa kanya ni Akatsuking ayos lang ang lahat bago umupo. Pagkatapos, nilapitan sila ng isang babaeng estudyanteng ipinaliwanag na kaya sila tinitingnan ng mga tao ay dahil narinig nila ang tungkol sa kanilang skill test. Sinabi niyang bihira ang mga bagong estudyanteng agad na pupunta sa Class B matapos mag-enroll dahil karaniwan ay nagsisimula sa Class E ang iba bago umangat kaya nagiging interesado sila sa mga di na kailangang gawin ang ganun. Nagpakilala siya bilang si Kagi Izumi at nang sabihin ni Akatsuking marami tong alam tungkol sa kanila pero wala silang alam tungkol rito. Pinayo naman niya kay Akatsuking humanap ng ibang upuan. Bago pa makapaliwanag si Izumi, isang lalaki ang pumasok sa silid at gustong malaman kung bakit nasa upuan niya si Akatsuki. Habang papalapit ay sinabi ni Izuming ang pangalan nito ay Kenya. Ayon kay Izumi, siya ay ibinaba mula Class A kaya tinitignan niya ang ibang kaklase bilang mahihina kumpara sa kanya't nang makalapit si Kenya. Di nag-aksaya ng oras si Akatsuki pinatalsik ito palabas ng silid-aralan. Nilapitan niya si Kenya at sinimulang pisilin ang ulo habang sinasabing ang paboritong gawain ay wasakin ang kayabangan ng mga tulad nito't pinisil pa ito ng mas mahigpit. Habang sinasabihan siya ni Mew na itigil ang karahasan, dumating ang grupo mula sa Discipline Committee at sinabi ni Izumi kay Mew at Akatsuking nagtatrabaho sila sa ilalim ng Student Council para sa kapayapaan ng paaralan. Sinabi ni Mew kay Akatsuking ipaliwanag sa kanilang si Kenya ang nagsimula ng away pero sinabi nitong ayos lang ring harapin ang committee at kalaunan, dinala siya sa Student Council office at pinaghintay. Napakasimpleng utos lang nun ngunit dahil hindi sanay si Akatsuking sumunod sa mga patakaran, umupo siya sa mesa ni Kyoya kaya nang pumasok ang mga miyembro ng Student Council ay sinermunan siya sa ginawa. Hindi ito pinansin ni Akatsuki nang pumasok si Kyoya sa silid ay tinangkatong atakihin kaya sinubukan ng ibang miyembro ng council na pigilan siya gamit ang magic pero sinalag niya lahat ng atake. Sa huli, hinarap niya si Kyoyang hindi man lang gumalaw habang tinatangka naman siyang atakihin ng mga kasamahan nito. Nang tanungin ni Kyoya kung bakit sumugod, sinabi ni Akatsuking inisip niyang gusto nito ng laban dahil pinatawag siya sa council room. Sinabi ni Kyoyang wala siyang ideya kung bakit ito pinatawag at dun sinabi ng isang babaeng si Haruka na siya ang nagpatawag rito't binalaan si Akatsuking susubaybayan ng student council ang bawat kilos niya. Pinaalala din ni Harukang kung susubukan uli nitong atakihin si Kenya, di siya magdadalawang isip na ilagay siya sa lugar at paglabas ni Akatsuki sa council room, nilapitan siya ng isang babaeng si Kuzuha Domoto. Sinabi nitong siya ang class representative ng Class B at dumating siya roon para samahan ito sa susunod na klaseng gaganapin sa ibang lugar. Habang papunta ay lumapag si Haruka sa harapan nila at sumumpang pagbabayarin si Akatsuki sa kalokohan pero natawa lang si Akatsuki at itinaas ang panloob nito. Nalaman nilang ninakaw ni Akatsuki ang kanyang panloob habang kausap siya nito sa council room at noon lang rin niya ito napansin. Sobrang napahiya si Haruka at sinubukang atakihin ito pero nagawa lang niyang mapanakaw kay Akatsuki ang iba pa niyang kasuotan. Lalong lumala ang sitwasyon nang bumukas ang kanyang damit at tumalbog ang kanyang dibdib at nagbigay ng palabas kaya agad niyang tinakpan ang sarilit muling nangakong pagbabayarin si Akatsuki bago tumakbo. Di nagtagal, nakarating sina Akatsuki at Kuzuha sa arena para sa susunod na klase at nakita ni Akatsuki ang malaking dibdib ni Mew na tila gustong kumawala sa preso. Nahiya si Mew at sinubukang magtago pero nakumbinsi siya nila Izumi at Kuzuha na ayos lang naman yon. Pagkatapos ng klase, tinulungan ni Mew at Akatsuki si Kuzuhang iligpit ang mga kagamitan nang makita nilang naghahalikan si Izumi at isang babae. Biglang nagsalita si Kuzuha at sinaway si Izumi dahil sa kawalan ng kahihiyan kaya mabilis tumakbo palayo ang babae. Sa kasamaang palad, isinara ng babae ang pinto ng malakas, na nag-iwan sa kanilang apat na nakakulong sa storage room kaya wala ring opsyon kundi maghintay na may makahanap sa kanila. Habang naghihintay, napansin ng mga babaeng naiihi na si Kuzuha kaya iminungkahi nilang gumawa siya ng palikuran gamit ang mga sandbag sa isang sulok. Tumanggi si Kuzuha at inamin kung tatayo ay baka hindi mapigilan ang sarili kaya nag-alok si Akatsuki ng solusyon kasama ang iba. Ginamit niya ang kanyang energy manipulation technique para maramdaman din ng mga ito ang matinding pangangailangang umihi. Sa huli, naihi ang tatlo kasabay ng pagbukas ni Haruka ng pinto kaya tumakbo silang lahat dahil sa sobrang hiya. Kinabukasan, sa pananghalian ay nanguna sa linya si Kenya sa pamamagitan ng pananakot ngunit pinatikim siya ni Akatsuki ng sariling gawain.
Matapos pabalikin si Kenya sa dulo ng pila, binigay uli ni Akatsuki ang pwesto ng estudyanteng tinakot ni Kenya nung una, kaya nagsimulang mag-usap ang ibang estudyanteng tila natatapos na ang panahon ng pang-aabuso ni Kenya. Sa kasamaang palad, lalo tong ikinagalit ni Kenya at kinamuhian si Akatsuki at nangakong babawi siya para sa kahihiyang inabot. Samantala, ipinatawag ni Haruka si Kuzuha sa student council room at pagbalik niya sa klase, tinanong siya nila Mew at Izumi kung bakit siya pinapunta roon ngunit sinabihan silang huwag makialam. Habang pauwi nung araw na yon ay nilapitan siya ni Akatsuki at sinabi ritong alam niyang gustong ipaulat ng student council ang lahat ng mga kilos niya. Sinabi ni Kuzuhang kung hindi siya magbibigay ng ulat tungkol kay Akatsuki ay ibabalik siya sa elementarya pero di siya gaanong tutol sa ideya dahil lagi niyang nararamdamang di siya bagay sa Babel. Inamin niyang kahit gaano pa siya mag-aral ay tila di yun nakakatulong sa kanya't ayos lang rin dun at paglaon, nakita nila Mew at Izuming pumasok si Akatsuki at Kuzuha sa isang mangga cafe na may mga silid. Dahil mahilig makialam, sinundan nila ang dalawa't umaasang matutuklasan kung ano ang ginagawa't sa kabilang banda. Dinala ni Akatsuki si Kuzuha sa silid nila't sinabi sa kanyang gagawin itong matanda. Sinubukang makinig ni Mew sa kabilang dingding ngunit hindi mapigilan ni Izuming dikitan ang kaibigang nagpainit kay Mew. Sa silid naman nila Akatsuki at Kuzuha, inakala ni Kuzuhang may balak na masama si Akatsuki, kaya sinubukan niyang lumayo mula sa uslak, ngunit nagulat siya nang niyakap siya nito. Sinabi rin ni Akatsuking ang tanging paraan para maramdamang bagay siya sa Babel ay maging totoo sa sarili't huwag magpanggap na ibang tao. Paglabas ng mga ito ay nasalubong nila si Izumi at Myung agad inakalang may ginawang masama si Akatsuki kay Kuzuha at sinimulang sermunan ito. Kinabukasan, nababaliw na si Haruka sa council room dahil di pa nagbibigay ng report si Kuzuha kaya sinubukan ni Minamit Usaking pakalmahin siya ngunit tumanggi ito't sinabing dapat parusahan si Akatsuki. Habang tinutukoy ni Usaking ang galit kay Akatsuki ay dahil sa ninakaw na panloob ay biglang pumasok si Kyoya. Agad sinubukan ni Harukang kausapin si Kyoya tungkol kay Akatsuki pero pinigilan siya nito at sinabing siya na ang bahala kay Akatsuki. Samantala, isang kahina-hinalang tao ang nakapasok sa isa sa mga control room at ginulo ang sistema. Kinahapunan, nagtipon ang klase ni Akatsuki sa practice arena para sa combat lessons at binigyan ang lahat ng wristband. Ang wristband ay tinatawag na arms device o AD na nagpapahintulot sa may suot na makalikha ng sandatang naangkop sa kanya. Sinubukan ito ni Mew at lumitaw ang staff bilang sandata ngunit nang subukan ni Akatsuki ay wala tong nalikha. Habang nagpapatuloy ang klase, sinabi ng instruktor na maaaring magbuo ng grupo ang mga estudyante at pumunta sa susunod na arena o manatili at makipaglaban sa isa't isa. Sinubukang sumali ni Akatsuki sa mga babae pero tinaboy siya ng mga ito't lumayo kaya hinamon na lang si Kenya. Tumanggi si Kenya pero nang malaman niyang hindi nakakalikha ng sandata si Akatsuki gamit ang AD at hindi rin makagamit ng magic ay pumayag siya. Sa simula ng laban, sumugod agad si Kenya gamit ang fire magic at di ito binigyan ng pagkakataong makadepensa. Habang tinutupok si Akatsuki ng apoy, ngumiti si Kenya at inisip na panalo na siya ngunit nabura ang kanyang ngiti nang makitang hindi nasaktan si Akatsuki. Sinubukan niyang atakihin ito gamit ang sandata pero naiwasan lahat ni Akatsuki bago sumugod kaya natakot si Kenya at nahimatay kaya kinuha ni Akatsuki ang AD nito at sinubukang magsamon ng sandata. Habang nagsisimulang mabuo ang sandata, narinig niya ang mga sigawan mula sa ikalawang arena at lumalabas na ang halimaw na kalaban ni Mew at ng iba ay nabaliw at ginagawang bato ang lahat ng kaharap. Sinubukan ni Mew, Izumi at Kuzuhang pabagsakin ito ngunit lalo lang lumakas ang halimaw dahil sa pagsipsip nito ng magic. Kalaunan, tinamaan si Izumi at Kuzuha at naging bato kaya naman naiwan si Mew mag-isang nakikipaglaban hanggang dumating si Akatsuki. Binalaan siya ni Myung walang silbi ang mga hindi direktang mahikal na atake sa halimaw kaya sinabi ni Akatsuking may paraan siya at itinaas nito ang kanang kamay na may 7 AD band at lumikha ng napakalaking espada. Bitbit ang sandata, sinugod niya ang halimaw at nakipaglaban dito ngunit hindi siya gaanong sinwerte at tinamaan pa din siya. Nang mapansin niyang nagiging bato na ang kanyang braso, itinuon niya ang natitirang enerhiya sa espada at winasak ang halimaw at binalik sa normal ang lahat. Samantala, natuklasan naman ng mga miyembro ng Student Council na si Kenya pala ang salarin sa nangyari sa sistema. Sa kabilang banda, sinundan ni Akatsuki ang estudyanteng si Tanaka papunta sa furnace room kung saan planong itapon ni Tanaka ang access card na hawak. Sinubukan ni Tanakang itago yun pero inakusahan ito ni Akatsuking may kagagawan ng komosyon sa halimaw at lumalabas na si Kenya ang pumilit ritong guluhin ang sistema ngunit mas pinalala ni Tanaka. Sinabi ni Akatsuki kay Tanakang alam niyang nagpapanggap lang itong mahina at hinihintay lang ang tamang oras para gumanti kay Kenya kaya tumigil ito sa pagpapanggap at inatake si Akatsuking sadyang nagpatama.
Nang bumangon si Akatsuki ay nagulat si Tanaka kaya ipinaliwanag nitong ginamit niya ang link energy manipulation technique bilang depensa. Dahil dito, napagpasyahan ni Tanakang atakihin ang gusali imbis na si Akatsuki para mawasak niya ang buong paaralan. Inamin nitong balak niyang sirain ang Babel dahil ginagamit ito para sanayin ang mga kabataang ipapadala sa digmaan kung kinakailangan. Sinabi ni Akatsuking ang pagsira sa gusali ay di lang magdudulot ng pinsala, kundi ikamamatay rin ng mga estudyante, pero idiniit ni Tanakang ang mga sakripisyo ay kinakailangan sa revolusyon. Bago pa nito mapagana ang spell ay dumating si Kyoya at ginawang yelo si Tanaka at pagkatapos ay tinanong ni Akatsuki si Kyoya kung bakit siya naroon at sinabi nitong pareho ang dahilan nila. Binaba ni Akatsuki ang kanyang sandat at umalis at sinabing mas inaalala niya ang kapakanan ng kapatid at pagdating nito sa arena. Tinutulungan ni Mew ang mga nasugatan gamit ang paunang lunas ngunit bigla ring hinimatay sa sobrang pagod. Paglaon, nagising si Mew sa klinik at dumating si Akatsuking may dalang inumin at tinanong siya kung kumusta at sinabi ni Mew'ng ayos lang ngunit pinisil ni Akatsuki ang balikat niya't nalaman ang totoong lagay. Pinadaloy ni Akatsuki ang enerhiya sa katawan ni Mew'ng agad gumaan ang pakiramdam kaya tinanong kung healing magic yon. Sinabi ni Akatsuking yon ang tinatawag na vivification na nagpapabilis sa proseso ng pagpapagaling ng mga katawan. Nagpasalamat si Mew ngunit tinanong kung may iba pa bang ginawa si Akatsuki tulad ng ginawa nito sa storage room. Sinabi ni Akatsuking kung gugustuhin ay pipindutin lang niya ang tamang buton at upang patunayan ay tinusok ito. Agad umatras si Mew at tinanong si Akatsuki kung ano ang ginawa niya ngunit napansin rin nitong naluluha siya. Tumalikod si Akatsuki at sinabing malaya siyang umiyak kung kailangan at sinabing simula nang pumanaw ang kanyang ama ay hindi pa ito lubusang nakapagdalamhati kaya hinimok niya itong gawin yon. Sinabi ni Akatsuking handa siyang makinig kung nais nitong magsalita at walang problema kung dun ibubuhos ni Mew ang lahat ng galit dahil tinapos nito ang kanyang ama kaya biglang umiyak si Mew at niyakap siya. Kinabukasan, nagising si Mew at naligo kung saan habang naroon ay inisip niyang dapat tandaang mag-shopping kasama sila Izumi at Kuzuha. Gayunpaman, natigil ang payapang paliligo niya nang marinig ang boses ni Akatsuki nang tumingin sa itaas ay nakita niya ang walang kahihiyang si Akatsuking nakadungaw sa ibabaw niya kaya naman napasigaw ito. Kalaunan, habang nag-aalmusal ay biglang nainis si Akatsuki nang marinig ang balita sa organisasyong tinatawag na Kokon. Sa oras ng tanghalian sa eskwela, tinanong ni Mew si Izumi at Kuzuha tungkol sa Kokon at sinabing yon ang Children of Cross over Other Nations. Sinabi ni Kuzuhang tumutulong ang mga miyembro noon sa pamamahala ng mundo at bawat isa rito ay mas malakas pa kesa sa buong militar ng kanilang bansa. Sila ang responsable para sa bawat institusyon ng Babel at pagsasanay ng bawat estudyante sa ibang bahagi naman ng paaralan. Nakatayo sa rooftop si Akatsuki habang iniisip ang balita sa Kokon. Paglaon ay nilapitan siya ng isang estudyanteng nagtungo roon upang magpahangin at agad namang nakilala si Akatsuki ng estudyanteng sa halip na bumati ay sinubukan siyang suntukin. Nahuli ni Akatsuki ang kamao nito at nagsimulang maglaban ngunit matapos mapatumba ni Akatsuki ay tumigil na ang estudyante. Tinulungan siya ni Akatsuking makatayo at ipinilit ng estudyanteng makipagkita si Akatsuki sa kanya sa susunod na araw dahil may gusto siyang ipakilala rito. Sinabi ni Akatsuking estranghero ito kaya nagpakilala ang estudyante bilang Motoharu Kaido mula sa Class A. Kinagabihan, pumunta si Mew at Akatsuki sa convenience store para bumili ng mga gamit at pauwi na sila nang sabihin ni Akatsuki kay Mew'ng isasama niya ito sa unang shopping trip sa mall bukas. Sa sumunod na araw ay isinama ni Akatsuki, Izumi, at Kuzuha si Mew sa mall para mamili sa isang tindahan kung saan tinawag ng mga babae ang isang attendant para sukatin ang dibdib ni Mew at magdala ng panloob na susubukan niya. Tinulungan siya ng attendant na isukat ang isa at binanggit na tiyak magugustuhan yun ni Akatsuking inakalang nobyo niya. Pagkaalis ng attendant ay humarap si Mew sa salaming pakiramdam ay para siyang Victoria's Secret model at inisip kung magugustuhan yun ni Akatsuki. Nang mapagtanto nitong para siyang isang schoolgirl na may crush, sinubukan niyang hubarin yun ngunit sa kasamaang palad, napunit ang bra at biglang nagsalita si Akatsuking nasa ibabaw ulit at nagpapanggap na Spider-Man. Napasigaw si Mew sa gulat at nanermon sa panonood habang nagpapalit kaya sinabi nito kay Mew'ng ipaalam sa attendant ang nangyari at humingi ng tawad pero napansing nag-aalangan ito. Nang bumalik naman ang attendant at matagpuan siyang nasa fitting room ay napasigaw ito sa kanya na hindi lang nakakuha ng atensyon nila Izumi at Kuzuha kundi pati na rin ni Harukang nasa kabilang fitting room. Tila naroroon din si Haruka para bumili ng panloob na hindi mananakaw ni Akatsuki kahit anong pilit niya. Sinabi ni Akatsuki sa attendant na kumuha ng bra na 3 beses ang laki ng kasalukuyang suot ni Mew dahil mali ang sukat na nakuha niya rito kanina. Nang umalis ang attendant, minanipula ni Akatsuki ang katawan ni Mew gamit ang teknik kaya nang isuot ang bago ay umakma na ito.
Sinabi ni Akatsuki sa attendant na dahil nahihiya si Mew sa kanyang malaking dibdib ay madalas siyang yumuyuko, at yun ang dahilan kaya hindi naging tama ang sukat na kinuha nito at napunit ang bra. Humingi siya ng tawad at hiniling sa attendant na siguruhin pag naroon ay laging tutulungan si Mew tuwing mamimili ito. Hindi komportable si Myung si Akatsuki ang humingi ng tawad para sa kanya, kaya pinagalitan ito at humingi ng paumanhin habang nagsisimulang umiyak kaya nilapitan siya ni Akatsuki at pinuri sa katapangan. Gayunpaman, ang material ng suot niya ay naging see-through at ipinaliwanag ng attendant na dahil yon sa pagtaas ng temperatura ng katawan nito. Nahiya si Myung ipinapakita niya ang katawan sa iba kaya tinakpan nito ang sarili, at doon nagdesisyon si Akatsuking hindi lang ang kanyang kapatid ang dapat mahiya kaya inalis niya rin ang mga panloob ni Kuzuha at Izumi. Dahil sa mga sigaw ay dumating si Haruka, kaya ginawa ni Akatsuki ang gawain ng isang uslak at ninakaw din ang panloob nito. Sinubukan pa niyang hikayatin silang magsama-sama at bumuo ng alyansa hanggang sa hatawin na siya ni Mew. Pagkatapos ay kumain ang apat at habang sila ay naroon, inimbitahan ng mga babae si Akatsuking sumali sa kanilang grupo para sa nalalapit na ranking match na tinanggap naman niya. Sa sumunod na linggo, habang ang lahat ay nahihirapan sa mga pagsusulit, si Akatsuki naman ay lutang. Lumapit ang guro para gisingin siya, ngunit nang makita nito ang kanyang answer sheet, ay nagulat siya rito dahil tama ang lahat ng kanyang mga sagot. Pagkatapos, lahat maliban kay Mew ay siguradong nakapasa sila, kaya sinabi ng mga babaeng huwag mag-alala kung kasing uslak siya ni Inosuke at sinubukan tong aluin sa pag-aya sa kanya. Bago makasagot si Mew, inistorbo sila ni Motoharong nagsabi sa kanilang nangako si Akatsuking makakasama ito sa buong araw. Matapos iwan ng mga babae, dinala ni Motoharu si Akatsuki sa workshop ng paaralan kung saan meron din tong nakakamanghang racetrack na tiyak magugustuhan ng kahit sinong F1 racing fan. Gayunman, sinabi ni Motoharu na ang track ay kadalasang ginagamit para sa mga eksperimento kesa sa karera. Dinala niya si Akatsuki upang makilala ang isa sa mga engineer na kumikilos gaya ng masusungit na mekaniko sa mga pelikula. Sinubukan ng lalaking paalisin sila, ngunit pinilit ni Motoharong kakayanin ni Akatsuki ang rason kung ba't dinala roon at napansin ni Akatsuki ang isang bagay na nakatakip sa gilid ng workshop kaya nilapitan ito. Sinubukan ng lalaking pigilan siya sa paghawak, ngunit hindi siya pinansin ni Akatsuki at hinila ang takip kung saan natulak siya palabas dahil sa electric shock. Agad siyang bumangon at nilapitan ulit yon habang ipinapaliwanag ng lalaking ang sasakyan ay kilala bilang Sleipner. Sinabi niyang yun ay spirit-driven motorbike at ang electric shock na natamo ay paraan ng motorsiklo upang sabihing umalis na siya. Idinagdag ni Motoharong sinubukan na niyang sumakay rito ng maraming beses pero pinatalsik lang siya ng paulit-ulit. Sinubukan niyang hikayatin si Akatsuking subukan ito ng isa pa, ngunit sinabi ni Akatsuking hindi pa siya handang sumali sa Soul Society Gentlemen's Club. Ngunit nang banggitin ng lalaking tanging ang kanyang ama lang ang individual na nakapagpaamo sa motorsiklo, ay nagpa siya tong patunayang mas magaling siya kesa sa kanyang ama. Nang huminto si Akatsuki pagkatapos sumakay sa motorsiklo, nilapitan siya ni Haruka at hiniling na samahan siya sa council room. Ang dahilan niya para dun ay kailangan nitong magbigay ng aplikasyon bago makasakay sa motorsiklo sa loob ng paaralan. Lumapit ang engineer at humiling na palampasin muna kaya pumayag ito, ngunit nang sabihin ng lalaki kay Akatsuking maaaring iwi ang motor ay sinabi ni Harukang kukumpiskahin niya ito. Dahil di alam ang kasaysayan ng Sleipner, hinawakan nito ni Haruka at naglabas yun ng napakalakas na electric wave at pinunit ang lahat ng suot niya kasama na ang panloob. Di na bagong sinisi niya si Akatsuki sa kasalukuyang lagay, ngunit tiniyak nitong wala siyang kinalaman. Pinagtawanan din niya ito at tinanong kung gusto pa rin kumpiskahin ang motorsiklo, ngunit sinabi niyang ayaw niyang dumikit sa anumang bagay na singdumit deprabado ng may-ari nito. Biglang tumunog ang kanyang phone at nang sagutin ito ay sinabi niya kay Akatsuking ipagpapatuloy nila ang pag-uusap sa ibang araw. Bago umalis, binigay ni Akatsuki ang jacket niya upang bahagyang takpan ito kaya nagpasalamat siya at nangakong ibabalik yon. May grupo namang sumakop sa isang gusalit sinabing sila ay mga miyembro ng teroristang organisasyong kilala bilang Crimson Twilight. Gayunman, tila di naniwala si Minami at Usaking kabilang sila sa grupo dahil walang nagpapakita ng palatandaang may magical ability sila. Tatlo silang sumugod sa gusali mula sa bubong pagkatapos madaling mapabagsak ang gwardyang nakaistasyon doon. Agad namang inasikaso ni Usaki ang bantay sa pasilyo bago sila nagtungo sa silid kung saan nakakulong ang mga binihag. Gumamit si Minami ng Earth Magic upang lumikha ng dingding sa paligid ng mga bihag para malisan ni Usaki at Haruka ang natitira. Sa kasamaang palad, isa sa mga terorista ay nagpanggap na bihag at nang mapabagsak ang mga kasamahan ay kinuha nito ang isang babae. Nagbabala siyang mapapahamak ito kung hindi siya bibigyan ng helicopter, kaya para sa kaligtasan ng bata ay pumayag sila.
Sa bubong, sinabi ni Haruka kay Minami at Usaki na maghandang umatake sa sandaling nakatuon ang lalaki sa helicopter, ngunit hiniling niya sa kanilang unahin ang kaligtasan ng bata bago ang anupaman. Ngunit nang sandaling umiyak ang bata, biglang nagpakita si Akatsuki at sinuntok ang lalaki sa mukha kaya ginamit ni Haruka at ng iba ang sandaling pagkalito upang mapuksa ang mga natitirang terorista roon. Matapos tong mahuli, pinagsabihan ni Haruka si Akatsuki tungkol sa pabayang mga aksyon, pero iginiit nitong di siya tatayo't manonood lang sa ganun. Nang umalis na ito, dumating ang ina ng bata at nagpasalamat kay Haruka sa pagligtas sa kanyang anak kahit pa sinabi nitong hindi siya ang gumawa nun. Samantala, lahat ng ibang naging bihag ay bumaba na sa hagdanan at hindi nila alam na isa sa mga terorista ay nasa paligid lang. Galit siyang pinigilan ng mga estudyante ng Babel ang plano kaya nagpa siya tong pasabugin ang lahat, ngunit nahadlangan siya ni Motoharong nagpa siyang bigyan ito ng leksyon. Ilang araw ang lumipas sa Alizard, na mundong pinanggalingan ni Akatsuki, ay nagtipon ang mga pinuno ng mga bansa para talakayin ang alyansa. Ipinaalam ng Emperor ng Disdia na si Lord Baram sa iba na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ninyo. Giniit niyang magpadala ng grupo upang ibalik ito, ngunit kumontra si Queen Listina ang pagbalik niya ay magdudulot lalo ng alitan sa Dark Clan, kaya sumagot si Baram na habang buhay si Mew ay may pag-asa lagi ang Dark Clan sa bagong Dark Lord. Sinubukan ni Listing mga tuwiran, pero suportado ni Emperor Volk si Baram at sinabing ang mismong eksistensya ni Mew ay banta sa kapayapaang mula sa kamatayan ng ama nito. Tinanong niya si Baram kung nasaan si Mew at sinabi nitong umalis na ng Alizard at nasa Earth Nut samantala, ang mga miyembro ng Student Council maliban kay Kyoya pati sila Akatsuki at iba pa ay nasa beach. Nahiya ng kaunti si Mew dahil sa dami ng balat na pinapakita, ngunit nagawa ni Akatsuking mapagaan ang loob nito't minungkahing mag-enjoy na lang pero sinabi ni Mewng magpatuloy na sila bago siya lumapit kay Haruka. Inaya siya ni Mewng sumali ngunit tumanggi si Haruka hanggang sabihin ng mga kaibigang magandang oras yon para makipag-ayos kay Akatsuki. Pumayag si Haruka at sumunod kay Mew upang maglaro ng volleyball kasama ang grupo bago sumali sa trip na agawan ng suot na sinabi ni Motoharu. Simple lang ang patakarang kung sinumang mapipili ay kailangang iwasang makuha ang kanilang mga suot sa loob ng isang oras at sa lahat ng mga tao na naroon ay napili si Akatsuki. Agad siyang naghanap ng lugar upang magtago hanggang sa matapos ang oras, ngunit natagpuan siya ng iba kaya dumipensa siya gamit ang pagnanakaw ng kanilang mga suot. Lahat ng kalahok ay isa-isang naging biktima ni Akatsuking nagpapatunay na na-master niya ang kanyang mga skill sa pag-swipe mula kay Swiper the Fox. Samantala, ang mga pinuno sa Alizard ay kumbinsidong si Lord Baram ay humitit bago dumating sa pulong dahil patuloy siyang nagsasabing si Mew ay nasa Earth. Pinaalala ni Listing tanging mga tao lang mula sa Earth ang maaaring dumaan sa gate, kaya sinabi ni Baram na baka si Akatsuki ang nagdala kay Mew sa gate. Sa beach, napansin ni Mew at ng iba na sila ang tanging mga tao na hindi pa inaatake ni Akatsuki kaya nag-isip sila ng plano. Nang subukan niyang atakihin sila, nakipaglaban si Kuzuha at Izumi gamit ang magic bago siya matrap sa may buhangin. Natuwa sila sa nagawa at nagsimulang mag-usap ang dalawa kung dapat ba nilang kunin ang suot nito o hindi nang mapansin nilang nakatakas na siya. Bago makakilo si Izumi ay natagpuan niya ang sarili sa bisig ni Akatsuki nang tumalon ito at sa oras na siya ay lumapag ay nakuha na niya ang suot nito. Sinimulan ni Akatsuking lapitan si Kuzuhang sinubukan siyang kausaping wag alisin ang kanyang suot pero determinado ito't nang akalaing gagawin na niya ay pumagit na si Motoharu at sinabi sa kanyang huwag ituloy. Sinabi nitong ang kaganapan ay ipapalabas sa telebisyon at walang gustong makakita ng isang chibi loling ganun kaya tumigil si Akatsuki at tinarget si Harukang tumakbo naman sa paliguan ng mga babae. Tila nakalimutan ni Harukang si Akatsuki ay walang kahihiyan dahil sobra pa din siyang nagulat nang pumasok lang ang uslak roon ng basta-basta. Tiniyak ni Harukang di niya makukuha ang suot nito at sinubukan siyang lokohin pero aksidenteng nadulas sa sabon kaya kinailangang iligtas ni Akatsuking ginamit ang tsansa upang agawin ang suot niya. Nakaramdam si Haruka ng labis na kahihiyan, ngunit hindi siya natinag at tumalon sa bintana upang hanapin si Mew. Nahanap niya si Mewng lumulutang sa tubig at nang makita ay halos malunod ito sa gulat kaya sinagip siya ni Akatsuki pero dahil isang uslak ay hinawakan nito ang kanyang mga plat. Sinabi nitong gusto niyang tumulong kay Mewng itago yun at habang pumapalag ay pinasok nito ang mga kamay at sinimulang maglaro ngunit maswerteng nailigtas siya ng emsing inanunsyong tanggal na sila dahil sa pananatili sa tubig. Nakahinga si Mew ngunit agad napansing ang suot ay naglalaho kaya nilagay siya ni Akatsuki sa mga bisig upang hindi makita ng sinuman ang katawan nito. Sa Alizard, nagtipon ang mga pinuno sa harap ng Dimensional Gate at pinakilala ni Lord Baram ang isang lalaking nagngangalang Phil Barnett na mangunguna sa pagpapabalik kay Mew.
Sinabi ni Listing imposibleng makabalik sa gate matapos dumaan rito, ngunit nangatwiran si Baram na maaari yun dahil nakahanap si Akatsuki ng paraan upang isama si Mew sa kanya. Habang papalapit si Phil sa gate, tinanong niya si Baram sa dapat gawin kay Akatsuki kung makikialam at pinahintulutan siyang tapusin ito. Pinunto ni Listing si Akatsuki ang bayani ng kanilang mundo pero sinabi ni Baram na siya ay kahihiyang hindi nakikinig sa sinuman. Pinaalala niyang ang dating bayaning si Leon ay namatay dahil sa pagprotekta kay Akatsuki pero nanindigan si Listing ang pagtawag kay Akatsuking traitor ay hindi makatarungan dahil niligtas niya ang lahat mula sa Dark Lord. Sinabi ni Baram na ang pagbalik ni Phil kasama si Mew ang magpapatunay na si Akatsuki ay traitor at bago makatawid si Phil, isa sa mga tauhan ni Listy ang nagsabing patunayan niya ang kakayahan sa laban. Madaling tinalo ni Phil ang mga Aliporjes, ngunit pinigilan siya ni Baram na magpatuloy sa laban at hiniling na umalis na kaya nagpatuloy na't kasabay nito. Ang mga estudyante ng Babel ay malapit nang simulan ang mga ranking match. Habang naghihintay, nakatayot nag-uusap si Akatsuki, Motoharu, at mga babait ipinahayag ni Motoharu kay Akatsuking ang mga miyembro ng Student Council ay lalahok din. Natuwa si Akatsuki sa pagkakataong makaharap si Kyoya, ngunit ang kanyang galak ay nawala nang sabihin ni Kyoyang hindi siya makikilahok sa laban. Sinabi nitong dapat siyang dumalo sa pulong ng Kokun members, ngunit tiniyak na magkakatsansaring makipaglaban sa iba pang 3 miyembro. Nang hindi direktang tawagin ni Akatsuking duwag na lampa, sinabi ni Kyoyang susubukan niyang makabalik roon sa ikalawang araw ng ranking match. Tila nakontento si Akatsuki, ngunit gaya ng lagi ay nakisawsaw si Haruka, at sinabing hindi na siya makapaghintay na makipaglaban kay Akatsuki. Nang dumating na ang oras ng laban, lumitaw ang isang screen sa arena at pinaalam ng instructor kung paano ang magiging daloy ng mga laban. Sinabi ni Kuzuhat Izumi kay Akatsuki at Myung ang kanilang AD band ay maaaring baguhin ang suot nila kaya sinubukan ito. Habang ang lahat ay nakasuot ng karaniwang pang-adventurer, si Mew naman ay mukhang sasali sa audition para maging bida sa 50 Shades of Grey. Agad siyang naghanap ng paraan upang takpan ang sarili dahil nakatingin ang lahat kaya humarang si Akatsuki dito. Sinabi niyang itigil ang pagtingin kay Mew kung hindi ay paparusahan sila sa puntong hindi na nila kailanman matataas ang kanilang alaga. Nang magsimula ang laban, pinatunayan ni Akatsuki at ng mga babae ang kanilang husay sa pagpapabagsak ng maraming kalaban. Ang kanilang mga panalo ang nakakuha ng atensyon ng control center dahil napatumba na nila ang 14 magkakaibang grupo nang wala pang isang oras. Nang sabihin ng isang instructor na si Akatsuki ay mahusay at kaya nang makipaglaban sa student council ay tumutol si Haruka. Sinubukan ni Minamit Usaking ipakitang may kakayahan si Akatsuki, ngunit tumanggi siyang makinig at nainis dahil kinukonsidera pa nilang ang isang mabahong talunang tulad ni Akatsuki ay kalebel nila. Dito'y iginiit niyang sumali sila sa ranking match sa gabing yon upang tuluyan ng mailagay si Akatsuki sa kanyang lugar. Kinagabihan, gumawa ng apoy sila Akatsuki at minungkahing gamitin ni Kuzuhat Izumi ang kapangyarihan para lumikha ng hot spring. Nagsimulang magustuhan ng mga babae ang ideya, ngunit nang matapos sa imahinasyon si Mew sa posibleng mangyari ay tumanggi siya. Sa sumunod na sandali, nilapitan sila ni Haruka, Usaki, at Minami kung saan hinamon ni Haruka si Akatsuki. Pumayag si Akatsuki kahit na sinubukan siyang pigilan ng iba kaya nagtanong si Mew kay Haruka kung bakit ayaw kay Akatsuki. Dahil sa tanong ay nailang si Haruka, ngunit ipinaliwanag ni Usaking gusto ni Harukang gumanti sa ginawa ni Akatsuki sa beach. Nagalit si Mew at tinawag si Akatsuking maruming uslak na walang moral at sinabi nitong umaasa siyang matatalo ito ni Haruka. Matapos umalis si Akatsuki kasama sila Haruka, tinanong niya kung ano ang palagay nito sa mga naging ranking match. Sinabi nitong wala siyang nakitang kahanga-hanga at umaasa lang siyang maitatama ito kapag nakipaglaban siya kay Kyoya. Sinabi ni Harukang di niya kailangang maghintay ng matagal upang magalak sa totoong laban dahil handa sila roon. Pagkatapos, lumikha si Usaki ng barrier upang harangan ang tunog at makapaglaban ng di kumukuha ng atensyon. Sinabi ni Akatsuking ang pakikipaglaban sa kanila ay magandang ehersisyo bago harapin si Kyoyang kinainis ni Haruka. Inutusan niya si Usaki at Minaming wag makialam dahil lalaban siya kay Akatsuking mag-isa upang patunayan ang halaga't sinamon niya ang mga armas at inatake si Akatsuki ngunit nalinlang sa after image. Nang makita itong muli, sumugod siya gamit ang wind magic, ngunit di bumagal si Akatsuking sinubukan siyang hiwain. Agad tumalon si Haruka upang hindi siya matamaan, ngunit sinundan ito ni Akatsuki at pinabagsak siya sa isang energy blast. Maswerteng bumagsak siya ng maayos pero sinundan siya ni Akatsuki, tinutok ang espada sa leeg nito at sinabing sumuko na ngunit bigla siyang inatake ng earth magic ni Minami at fire magic ni Usaki. Pinagsabihan sila ni Haruka sa pakikialam sa laban pero sinabi nilang kung matatalo kay Akatsuki ay malaking kahihiyan yun.
Ngunit nakatwiran siyang mas malaking kahihiyan kung malaman ng ibang tatlo silang lumaban para lang talunin ito. Sa sandaling yon, naubos ang apoy kay Akatsuki at sinabing inaasahan niyang magtutulungan sila laban sa kanya. Tinanong ni Usaki kung paano siya nanatiling ligtas at sinabi ni Akatsuking naglagay siya ng anti-magical barrier bilang proteksyon, kaya pinuno ng tatlo ang kanilang mga armas ng magic habang naghahanda silang sumugod uli. Bago sila makaatake, ginamit ni Akatsuki ang energy manipulation technique upang pigilin sila at nagpadala ng energy wave patungo sa mga ito, pero nakialam si Motoharu at pinigilan ang alon bago makarating sa kanila. Tinanong ni Akatsuki kung bakit yun ginawa, kaya pinaalam ni Motoharong bumaba na ang protective barrier ng paaralan at nang sandaling yun ay napagtanto nilang may sugat sa mukha si Akatsuking kinagulat nila. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng malakas na pagsabog at pinunto ni Harukang nagmula ito sa direksyon nila Mew at ng iba pa. Ilang minuto bago ang pagsabog, abala si Mew, Kuzuha, at Izumi nang nilapitan sila ni Phil at sinabi kay Myung dumating siya upang dalhin ito pabalik sa Alizard. Kasabay nito, natuklasan ng mga tao sa control room na bumaba na ang barrier at sinisikap nilang ibalik ito upang maiwasan ang pinsala. Pagdating ni Akatsuki at mga miyembro ng council sa kampo, natagpuan nilang walang malay si Izumi at Kuzuha. Nagkamalay si Kuzuha at naipahayag na ginamit ni Mew ang sarili bilang pain at dinala ang kaaway palayo matapos siyang atakihin. Ginamit ni Akatsuki ang Link Energy Manipulation ability upang pabilisin ang pagpapagaling ng katawan nila at humiling kay Harukang dalhin ang iba sa klinik at inutos kay Usaki minaming hanapin ang iba pang estudyante at ilayo sila hanggat maaari. Pinigilan nila ito sa pagpunta kay Phil ng mag-isa, ngunit pinaalala niyang di sila maaaring huminto at tumakbo kay Mew. Samantala, sinubukan ni Myung makalayo kay Phil nang hamunin naman ito ni Kenyang makipaglaban, ngunit nagbabala si Phil na walang silbi ang pakikipaglaban sa kanya dahil siya ay isang mahina't walang silbing individual. Pinaalala din sa kanya ni Phil na siya ang tumulong sa pag-alis ng barrier, ngunit nagpa siya si Kenyang makikipaglaban pa rin siya dito. Inatake niya si Phil gamit ang explosive spell, ngunit hindi ito nasaktan at bilang ganti, sinuntok siya ni Phil pero napagtantong isa lang tong mirage nang lumikha si Kenya ng isa pang pagsabog. Nang mawala ang usok, nakita ni Phil na napagana ni Kenya ang kanyang Shadow Clone Jutsu pero hindi siya natinag sa ganong pakulo at tinanong si Kenya kung sinusubukan niyang protektahan si Mew dahil may gusto siya rito. Sumagot si Kenyang hindi yun ang dahilan at sinabi ritong gusto lang niyang ituwid ang mga maling bagay na ginawa niya noon. Sinabi ni Phil na ilaan ang walang kwentang litanya para sa iba ngunit tumanggi si Kenyang umatras at muling sumugod rito. Wala itong silbi kaya ginamit ni Phil ang Wind Strike upang itapon siya patungo sa isang batot habang nakahiga sa lupa. Sinabi ni Phil na wala na siyang interes dito. Sa huli, nawalan ng malay si Kenya at nang magising ay napansing tinutulungan siya ni Akatsuki gamit ang energy manipulation skill. Nang matapos si Akatsuki, humiling siya kay Motoharong sumusunod sa kanya na dalhin si Kenya sa klinik at pagkatapos makipag-usap rito, nagpatuloy si Akatsuki upang hanapin si Mute habang tumatakbo ay narinig si Usaki sa speaker. Ipinaalam niya sa mga estudyanteng na antala ang laban at sinabing bumalik sila sa kampot. Pinaalala din kay Akatsuking huwag maging pabaya bago sila makapunta at makapagbigay ng tulong sa kanya. Samantala, dumating si Mew sa isang clearing kung saan nahabol siya ni Phil at dun naman nagpakilala ang uslak sa kanya. Inatake siya ni Mew ng Wind Strike pero madali tong sinalad bago siya suntukin sa tiyan at pagkatapos, pinahiga siya at pinigilan habang sinasabing ang kanyang kamatayan ay magdadala ng kapayapaan sa Alizard. Pinunto ni Mew kung talagang naghahanap ng kapayapaan, ay dapat na siyang tapusin agad pero umamin si Phil na kailangan nitong makabalik sa Alizard para mapalabas ang natitirang miyembro ng Dark Clan. Sinubukan din niyang abusuhin ito at sinabing nais niyang malaman kung paano nakumbinsi si Akatsuking dalhin siya sa Earth. Habang si Mew ay pumapalag, sinabi niya ritong habang nabubuhay ay patuloy na masasaktan ang mga nagmamalasakit sa kanya. Tila tumama ang mga salitang yon dahil nagsimula siyang umiyak at dumating si Akatsuki at sinabing pagbabayarin ito. Sumugod ang dalawa at nagsimula ang laban, ngunit habang magkaharap ay ipinahayag ni Phil na nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa Babel mula sa mga di inaasahang individual. Sinabi din niya kay Akatsuking uslak ito sa pagprotekta kay Mew na anak ng pinakamalaking banta sa mga tao. Sumagot si Akatsuking manahimik siya habang patuloy na naglalaban at binigyan si Phil ng malakas na energy blast. Nasalag ito ni Phil kaya muling sumugod si Akatsuki at sinigurong ididirekta ang enerhiya sa kanya kaya naman tumalon ito paatras. Ngunit tumanggi siyang sumukot nagsimulang atakihin si Akatsuki ng magic spell na nasalag naman ng anti-magical barrier. Lumikha si Akatsuki ng malaking energy ball at nilunsad kay Phil na inakalang may plot armor siya bilang proteksyon.
Nagtangka tong pigilan ang pagsabog gamit ang magical barrier, kahit sinabi ni Akatsuking yun ay purong enerhiya at ang puwersa ng pagsabog ay tinulak siya sa isang malapit na bato't pinabagsak siya sa lupa. Nang bumangon ay nagpa siya tong makalamang sa pag-atake sa malasakit at pag-ibig ni Akatsuki para sa mga kaibigan, at sinabing bago umalis sa Alizard ay winasak niya ang libingan ng dating bayaning si Leon. Sinabi nitong ginawa yon dahil ito ay di natatapos na paalalang si Leon ay mas mahusay sa lahat ng bagay kaya sa galit, sinuntok ni Akatsuki si Phil ngunit bumangon ito't lumapit kay Mute tinutukan ng espada sa leeg. Binalaan niya tong pupugutan kung hindi bibitawan ni Akatsuki ang espada at aalisin ang kanyang AD band, kaya sumunod si Akatsuki at sinabi ni Phil na tatapusin silang pareho ni Mew upang makuha niya ang titulo ng isang bayani. Dahil dito, natawa si Akatsuki at sinabi kay Phil na siya ay kahihiyan sa mga bayani dahil siya ay walang iba kundi inggitero. Sinimulan niyang insultuhin ito at labis na nainis si Phil kaya iniwan niya si Mew at sinubukang saksakin si Akatsuki. Agad naging maliwanag na minaliit ni Phil si Akatsuki dahil ginamit nito ang manipulation technique bilang proteksyon. Hindi pa rin nakarecover si Phil mula sa gulat ng mag-ala Pacquiao si Akatsuki at binugbog siya ng husto. Kinuha ni Akatsuki ang AD at sinubukang kausapin si Mew ngunit tumakbo ito kaya sumunod siya hanggang sa huminto ito sa waterfall. Tinanong ni Akatsuki kung ba't siya tumakbo pero sinabi nitong napagtanto niyang ang eksistensya ay problema lang para sa lahat. Sinabi nitong wala na siyang lugar na matatawag na tahanan at humingi ng paumanhin rito bago siya tumalon sa tubig. Agad namang sumunod si Akatsuki at sinagip siya bago pa man malunod at nang makaahon sila sa tubig, pinagalitan niya ito sa mahinang pag-iisip dahil nagpaapekto sa sinabi ni Phil. Sumagot si Myung tama si Phil dahil ang tanging nagawa niya ay magdulot ng problema dito at sa mga tao sa paligid niya kaya pinaalala ni Akatsuking siya ang nagdesisyong isama ito at wala siyang pinagsisihan roon. Sinabi niyang pinagkatiwala ito ng kanyang ama sa kanya dahil nais nitong magkaroon siya ng masayang buhay at kung ayaw niyang makita yun ay bulag siya. Hiniling niya ritong umasa sa kanya at mali ito sa pag-aakalang di nababagay sa kahit saan dahil naroon siya. Nagulat si Mew sa kanyang salita at mas nagulat nang hinalikan siya nito ngunit hindi siya tumutol at binalik ang halik. Pagkatapos noon ay tinanong nito kung hindi ba siya magsisisi sa desisyon at tiniyak nito sa kanyang hindi. Eksaktong nang magmungkahi siyang bumalik sa kampo, natumba ito at dun niya napansin ang sugat sa kanyang leeg kung saan lumalabas na nilason siya ni Phil sa kanilang laban kaya sinubukan nitong sipsipin ang lason. Nang mapansing bumababa ang temperatura ay tinanggal niya ang damit nito pati ang kanya at sinubukang painitan bago umupo sa kanya, ngunit dahil si Akatsuki ay isinilang na isang uslak ay humawak ito sa kung saan. Sinubukan ninyong lumaban sa kanya habang nagmamasa itong parang nasa panaderya, ngunit ang nagawa lang nun ay lalo tong painitin. Sobrang nasiyahan siya at nakaramdam ng kung ano't nang ito ay nagsalita, napagtanto niyang gising si Akatsuki sa buong oras. Matapos magbihis, iginiit nitong dapat na silang bumalik sa kampo, ngunit tumanggi si Mew dahil mahina pa siya. Sinabi ni Akatsuking wala siyang panahong magpahinga, at itinuro si Phil na pinuri siya sa pagligtas sa lason at sinabing ipapakita kay Akatsuki ang tunay na kapangyarihan bago siya magkarga sa harap nila. Nagulat si Mew at Akatsuki nang makita nilang nag-transform si Phil sa isang dragon at nakilala ito bilang si Zahak na dragon ng pighati ng Alizard. Kahit na nagulat, nagtagumpay siyang bumuo ng kontrata dito ngunit hindi na tinag si Akatsuki at sinabi kay Myung siya ang bahala kay Phil pero tumanggi siyang paalisin ito at sinabing mahina pa siya. Nagmungkahi siyang maging pain at panatilihing abala si Phil hanggang mawala ang lason, kay Akatsuki sinubukan nitong tumanggi kaya tinulak siya ni Mew at nagmadaling tumakbo, ngunit sinabi kay Akatsuking maghihintay siya sa pagligtas nito. Paglaon, umalis si Mew at Phil bago dumating si Kuzuha at pinaalam ni Akatsuki ang nangyari at sinabing mauuna siya upang tulungan si Mew habang ito ay nagpapagaling at bago makatutol ay nagsalita si Izumi sa tabi nila. Alam ni Akatsuking wala siyang masasabi upang mabago ang isip nila kaya pumayag siya at sinabing bigyan lang siya ng 30 minuto. Samantala, abala si Mew kontra kay Phil nang mapagtanto niyang walang silbi ang kanyang mga magical attack laban dito. Pinabagsak siya nito at muntik ng madurog na parang isang insekto pero mabutit dumating si Haruka para sagipin siya. Nagpasalamat si Mew ngunit binatikos ni Haruka si Akatsuking pinalaban siyang mag-isa kaya pinagtanggol niya ito. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, pumayag si Harukang tulungan siya kasama si Minamit Usaki bago sila umatake kay Phil. Dumating si Kuzuha at Izumi at sumali sa laban, ngunit huli na nang mapagtanto nilang walang silbi ang ginagawa. Hindi nila alam na nagkunwari si Phil na naapektuhan ng mga atake at naghihintay lang ng tamang tsansang pabagsakin sila. Nalaman ito ni Mew pero bago mabalaan ang iba, pinatulog ni Phil ang lahat kaya naiwan siyang mag-isa at walang depensa.
Kinuha siya ni Phil gamit ang galamay at sinabing tapos na ang kanilang maliit na laro ng habulan at kung patuloy na tatanggi, mas maraming tao ang masasaktan pero sinabi ni Myung tiwala siya kay Akatsuki. Pinaalala ni Phil na si Akatsuki ang rason kung bakit siya naging ulila, ngunit tumindig si Mute pinagtanggol ito. Sinabi niya kay Phil na di ito kailanman kikilalanin bilang bayanit sinabing di siya magiging Dark Lord, ngunit sinabi ni Phil na wala siyang pakialam sa iniisip nito at sinubukang bumalik sa Alizard. Bago pa sila maglaho, dumating si Akatsuki sakay ng kanyang motorsiklo at sinagip ito mula kay Phil bago siya ibinaba kasama ng iba, at sinalakay si Phil kung saan sinubukan nilang muling gawin ang laban sa Onigashima. Napaatras ni Phil si Akatsuki, ngunit hindi niya napansing ginamit ni Akatsuki ang mga atake upang itulak ang enerhiya sa katawan. Nainis si Phil at sinabi kay Akatsuki huwag maging kumpiyansa bago subukang burahin si Mew hanggang sa tuluyang mawala kaya sumigaw si Akatsuki kay Myung lumayo, ngunit huli na. Maswerteng umabot siya rito at nasalag ang blast bago ito makapinsala sa kanya o sa kanilang mga kaibigang wala pa ring malay pero kahit napigilan niya ang blast, sinira pa rin nito ang kanyang espada at isa sa kanyang AD ban. Sinubukan ni Myung himukin siyang itigil ang laban ngunit sinabi niyang magtiwala ito dahil walang tsansang matatalo siya sa isang higanteng butiking may mga pakpak. Habang nag-uusap, tinawag ni Haruka si Akatsuki, habang naglalakad patungo sa kanila't binigay ang kanyang AD kaya kinuha ito ni Akatsuki at sinugod si Phil at sinubukang magpakasaitama. Ngunit bumagsak siya at inatake ni Phil kaya dumipensa si Akatsuki gamit ang espada hanggang sa naging labis na sa kanya ang blast at siya ay tinamaan. Habang bumabagsak, sumigaw si Myung patunayan na hindi siya puro salita lang, na tila nakapagpasigla sa kanya. Bago ito yumakap sa lupa, binuksan ni Akatsuki ang mga mata niya at pinagana ang kanyang sun-breathing technique na ginamit niya upang hiwain si Phil at tumapos sa mga pangarap nitong maging bagong bayani ng Alizard. Nang wala na si Phil, tumakbo si Mew kay Akatsuki habang umiiyak, ngunit niyakap siya nito at naging masaya sila ng ilang sandali, ngunit di ito nagtagal dahil sinuri ng Cocoon members ang laban ni Akatsuki kay Phil. Bagaman nagkasundo silang malakas ito, hindi nila iniisip na sapat ang kanyang lakas upang sumama sa kanilang hanay at habang nagpapatuloy ang kanilang pulong, naging maliwanag na may pinagpaplanuhan silang hindi alam ng gobyerno. Ano man ang bagay na yon ay tila yuyurak ito sa mundo at babaguhin ang balanse ng kapangyarihan kung saan nilinaw ni Kyoya sa lahat na siya ang haharap sa pinuno ng Crimson Twilight Organization. Matapos ang pulong, sinuri ni Kyoya ang footage ni Mew laban kay Phil at sinabing masayang makatagpo ng may sapat na lakas na saktan ang isang higher life form. Ngunit bigla siyang inistorbo ng nagngangalang Michael, na nagtanong kung bakit pinabayaan sila Akatsuking asikasuhin ang sitwasyon. Sinabi ni Kyoyang masyadong maraming tao sa paligid at ayaw niyang masaktan sila, pero sinabi ni Michael na ang mga sakripisyo ay kinakailangan minsan. Doon naalala ni Kyoya na isa sa mga tinatawag na sakripisyo ay ang kapatid pero binaliwala lang ito ni Michael. Paglaon, natagpuan ni Motoharu si Akatsuki sa rooftop at ipinabatid na ang kanyang team ay umangat na sa Class A at bago umalis si Motoharu, sinabi ni Akatsuking alam niyang tinulungan siya nito sa naging laban niya kay Phil. Sa kanyang pagbaba, tumanggap si Motoharu ng tawag mula sa isang tao at sinabing di siya sigurado kung tutulong si Akatsuki. Samantala, sa Alizard ay nakatanggap ang mga namumuno ng balitang ang mga halimaw na nasa mga bundok ay di na makontrol kaya naisip nilang dahil yon sa pagkawala ni Zaha. Nabigla si Lord Baram at tumangging natalo si Phil ngunit wala siyang ibang opsyon kundi tanggapin ang katotohanang nasa harapan. Pinaalam din sa mga itong ilan sa kanilang mga sundalo ay tinapos ng mga miyembro ng Dark Clan kaya gumawa sila ng paghahanda upang malutas ang issue. Habang pinapanood ni Listy ang mga sundalong umalis, naisip niya ang sinabi ni Akatsuki bago ito umalis at napaiyak, habang si Akatsuki namang kasama si Mew ay biglang binuksan ang mga mata dahil may pupuntahan siya. Kinagabihan, inimbitahan ni Mew si Izumi at Kuzuha upang ibulgar ang lihim sa kanila at pagkatapos nito ay pinaalam ni Akatsuki ang mga plano. Sinabi niya kay Mew dapat siyang bumalik sa Alizard dahil ramdam niyang may mali kaya nagpumilit ang mga babaeng sumama sa kanya. Kasabay nito, nagkita si Haruka at Motoharu sa labas ng bahay ni Akatsuki nang maramdaman ang dimensional shift, ay nagmadali sila kung saan natagpuan nila si Akatsuki ang mga babaeng naghahandang umalis kaya sumama rin sila.